Ramdam na rin ang ilang mamimili ang epekto ng init ng panahon sa presyo ng manok sa palengke. Ikinakarga daw kasi sa presyo ang nakukonsumong kuryente sa pagpapa-aircon sa mga kulungan ng manok tuwing matindi ang init. Nakatutok si Julius Segovia. Mula sa dating 70 pesos, 80 na ang kilo ng buhay na manok sa mga poultry farm pa lang. Dahilan ng United Broilers Raisers Association o UBRA. Nagmahal daw kasi ang patoka gaya ng mais at soya. Nakaapekto rin sa taas presyo ang tumataas daw na konsumo sa kuryente. Lalo pat de aircon na ang kulungan ng mga manok dahil sa init ng panahon. Hindi din naman ganun karami yung supply. So dahil sa init, nadidelay yung harvest namin. Kaya kombinasyon yan, tumaas ngayon. Ang taas presyo sa farm gate, parang dominong ramdam sa ilang palengke. 5 piso kada kilo na ang itinaas ng presyo ng manok sa Kamuning Market. Ayon sa mga tindera, mahal daw ang pasa sa kanila ng supplier. Mataas din daw ang upas sa pwesto, singil sa kuryente at business permit. Yung dati naming 125, kailangan namin mag 130. Kailangan kasi kundi ang overhead namin lalaki. Mag-aabono kami. Kami na may sumusunod lang sa presyo ng galing sa farm. Nakisimpatya naman ang ubra sa pork holiday ng mga magbababoy. Pero isang araw na di pagbebenta ng manok lang daw ang kaya nila. Nagbanta kasi ang Swine Development Council na binubuo ng pork producers at hog farmers ng 5-day pork holiday. Yung 2 days ay hindi sapat na pig holiday. Pwedeng magkaroon ng 5 days minimum na tinatawag nating pig holiday. Mas tinatangkilik daw kasi ang imported na karne dahil mas murang na ibebenta. At misdeclared pa raw ipinapasok ng bansa. Laman loob daw ng baboy ang deklarasyon ng ilang importer. Kaya mas maliit na buwis ang ibinabayad nila sa gobyerno. Ang inaano lang natin is yung illegal importer. Ang binabayad 2 piso dun sa meat na pumapasok. Kaya ang nangyari, namamatay ang local industry. Babala pa ng mga magbababoy. Posible raw makapasok sa bansa ang iba't ibang uri ng sakit pag di napigilan ng smuggling. Paano po pag napasok tayo ng bird flu? Kawawa po ang ating mamamayan, nakamamatay po yan. Yung pong smuggling ng karne ng baka, pwede po yan magdala ng mad cow disease. Kung sasabihin sa atin ng Department of Agriculture na bawal yung particular product na yan from that particular country, then we will impose that. I've always faced them. I'm in constant dialogue with their leaders. Wala man daw epekto ang naunang pork holiday ng mga magbababoy nitong weekend. Nakikiusap pa rin ang Department of Agriculture na wag nang ituloy ang panibago nilang banta dahil baka raw maapektuhan nito ang presyo sa merkado. Ang ilang nagtitinda ng baboy na nakausap namin, ipinagkibit balikat lang din ang bantang 5-day pork holiday. Marami naman akong ititinda. Kung wala yon, hindi naman siguro habang buhay wala. Walang problema doon. Ang kailangan mo, may pera ang pambili, may baboy ka. Pag wala kang baboy. Tiniyak naman ng palasyo na walang kakapusan sa supply ng baboy, kaya wala rin daw dahilan para magtaas ito ng presyo. Julius Segovia, nakatutok, 24 oras.